mga tito and tita. Isang maulang umaga, sana po safe kayong lahat. So ngayong araw, pag-uusapan natin ang KTM RC450 kasi maraming nagtatanong eh. Teka, parang CF Moto 450 SRS to na nilagyan lang ng KTM logo. Wait a minute! Who are you? Di ba parang magkamukha sila? So, ngayong araw, pag-usapan natin yun. Let's go! So for me kasi valid question yan. Kasi pag tinignan mo yung dalawang motor, mapapansin mo agad na magkamag-anak sila. Pero ang tanong, rebadge nga lang ba? CF Moto nga ba yung gumawa? At ano yung pinagkaiba nila? Sa una, hindi aksidente kung bakit may similarities ang KTM RC450 at CF Moto 450 SRS. Pareho kasi silang nakabase sa isang 449.5cc parallel twin platform. So, basically, pareho silang may liquid-cooled engine, DOHC setup, 270-degree crank, may sporty twin-cylinder character. Kaya kung sasabihin mong magkapatid sila, hindi ka nagkakamali, chong. Pero hindi ibig sabihin na ang KTM RC450 ay simpleng CF Moto na nilagyan lang ng ibang fairings. So, pangalawang tanong, CF Moto bang gumawa ng KTM RC450? Sa tingin ko ang mas tamang sagot ay may malaking involvement ang CF Moto sa platform at production ng bike. May partnership ang KTM at CF Moto lalo na sa Chinese market, kaya ginagamit ng KTM ang manufacturing capability at technology ecosystem ng CF Moto. Pero hindi ito simpleng CF Moto gumawa, tapos KTM badge lang. Para sa akin, mas accurate sabihin na CF Moto provided much of the foundation habang si KTM ang nagbigay ng sariling direksyon sa design, tuning, and character ng bike. Sa pangatlo, ano ang pinagkapareho? Sa mechanical side, marami silang pagkakapareho. Pareho yung engine, parehas yung chassis concept, yung sports bike architecture, same idea, lightweight, middleweight, twin-cylinder super sport. Kaya expected na may similarity sa riding feel. Pang-apat, ano ang pinagkaiba naman? So ngayon, dito papasok ang KTM Touch. Una, engine tuning. Ang KTM RC450 ay nakatune para magkaroon ng mas aggressive na karakter at mas mataas na claimed power output kumpara sa 450 SRS. Hindi ibig sabihin na ibang engine siya, pero ibang calibration at personality. Pangalawa, handling setup. KTM has always been known for a sharper, more performance-focused riding feel. Kaya possible na iba ang suspension tuning, braking package at maybe overall feedback ng RC450 kumpara sa CF Moto 450 SRS. Pangatlo, yung design at identity. Ang CF Moto 450 SRS ay may sariling futuristic at premium Chinese sports bike identity. Ang KTM RC450 naman ay halatang galing sa RC family. Kung maalala niyo yung mga RC bike na nasa malalaking category, mas aggressive sila, mas angular, at mas ready to race ang dating. So panglima, alin ang masulit? Kung gusto mo ng value for money at maraming features, syempre mas lamang ang CF Moto 450 SRS. Kung mas racing feel at KTM character naman, dito na papasok ang RC450. Hindi siya simpleng copy-paste bike. Mas magandang tignan siya bilang dalawang magkaibang interpretasyon ng parehong platform. So ang final verdict, ang KTM RC450 ay hindi lang isang CF Moto 450 SRS na nilagyan ng KTM badge.
pero hindi rin maikakailan na malaki ang connection nila. Para silang may isang pinanggalingan pero magkaiba ng personality. Parang magkapatid, di ba? Si CF Moto, practical, loaded at sulit. Si KTM naman, mas aggressive, mas performance-oriented at may racing DNA. So ikaw, kung bibigyan ka ng choice, KTM RC450 ba or CF Moto 450 SRS? Mag-comment ka dyan sa baba. Pwede natin pag-usapan yan. So, kung nagustuhan mo yung mga gantong video, mahilig ka sa mga motorcycle review, travel vlog, well, nasa tamang channel ka, you can just hit the like button, subscribe, and also hit the notification bell. Thank you so much. Again, ingat kayo sa ulan. Stay dry. Bye!